email. This is yung next step after mong ma-enroll sa eFast yung authorized filer mo gamit ng email na register mo sa eSecure account. Remember, review lang to. Para gumawa ng Harbor sa eSecure portal, kailangan mo munang i-add ang email na ginamit mo sa eSecure account sa eFast portal para maka-access ka sa Harbor. If hindi mo pa alam kung paano gawin yon, please check my other SEC video, yung how to be an authorized filer after registration to eSecure account. So ngayon, ang ituturo ko naman sa inyo is yung next step nga after ma-add mo yung eSecure sa email mo, after mo ma-add yung eSecure email mo sa eFast as authorized filer. So nag-log out ka na sa eFast mo, just what I said in the previous video. Pero ito, still within eFast portal, ka pa rin, mag-login ka using your usual eFast username and password ng company nyo. Ito yung username and password na ginagamit nyo na, yung existing na. Ito yung before, and before when filing GAS, then it is important na i-click mo dito is yung login with eSecure. So ito yung importante dyan. Same process as para kang magfa-file ng GIS or magsasubmit, but this time may login with eSecure. Ito ang pipindutin mo. So, login tayo with eSecure. Ulit. Yan. So, pag sinelect mo to, dapat makita mo yung pag sinelect mo to, dapat makita mo na yung company na authorized filer ka. So eFast pa, ano pa rin to ha? eFast pa rin to. Minsan lang nag-redirect sa eSecure for I don't know why. Pero, click mo to, then yung company nyo nga, then, dapat makita mo, pag click mo sa drop-down yung company name, ito na nga, so, na register. In this case, for example, ABC Corporation yan. So, filer kami, enroll as filer. Enroll as filer ang pipindutin mo. So, filer kami kasi we are not from within the company. So, drop down, makikita mo yung company name, and then enroll as filer. Yan. So, mariredirect ka dito sa enrollment, filer information. So, pag naridirect ka na dito, makikita mo yung filer information, yung last name niya, first name niya, tsaka middle name niya. And then, yung mobile number niya. Ang importante sa part na to is itong username at saka eFast company registered email address. So, sa username, ang kailangan mo is yung username na ginamit mo sa eSecure account mo. So, dapat alam mo yon yung username sa eSecure account. Again, username sa eSecure account. And then ito, again, yung email address mo na ginamit mo sa eSecure account mo. Ulit, yung username dito, username ng eSecure account mo. Halimbawa, ang username mo sa eSecure account mo is ABC eSecure. Yun ang ilagay mo dyan. Halimbawa lang ha. Now, yung eFast mo,
company registered, eFast company registered email address, yung email address mo na nilagay nung nag-e-secure registration ka. Malinaw dapat yun, ha? And then, submit. Hindi ko to isasubmit ngayon kasi nga, we've already done it before. So, ngayon, paano mo verify kung successful na yung pagre-register mo ng filer information at pwede ka na mag-harbor? So, punta ka na ng eSecure account. Click Go to Login. Then, sa eSecure portal, makikita mo na yung sign-in credentials mo. Sign in ka lang. And then, ayan. Kita mo na yung mga services, A-Access SEC Online Services, lahat siya clickable. Kasi lahat yan ay na-integrate, lahat yan ay clickable at we need to go to Harbor. Kasi nag-credentialing yan before sa eSecure at nagbayad na ng 400 pesos. Kasi before, pag hindi ka pa fully verified, a few lang yung pwede mong maklik. Ngayon, dahil fully verified ka na, at may kita mo na yung Harbor. So, go to site. Ito yung importante for now. Then, makita mo na yung dashboard ng Harbor mismo. And then, ang gagawin mo is, para ma-verify mo nga kung nandyan na yung corporation na ini-integrate mo sa eFast at sa eSecure para magka-Harbor, click mo yung create application, and then merong instructions yan, and these are the instructions. Scroll down mo lang, then okay mo na. Or if you want, pwede mo rin siyang basahin para aware ka lang kung ano yung mga kailangan in filling out the beneficial ownership declaration. So, okay. You'll see here sa corporate name, andyan na yung name ng company na kailangan na successful kang ma-enroll sa Harbor, and then yung corresponding registration number niya. Tapos, you could see here yung mga kailangan mong i-fill out dun sa beneficial ownership declaration. Pag nakita mo na to, itong lahat ng to, at especially nakita mo na yung corporate name mo dito na supposedly kailangan mo for beneficial ownership, successful ka na. So, congratulations. Okay na, i-filled out mo na lang yung mga additional mga informations na needed dyan. Successful ang pag-integrate mo sa eFast, eSecure, and sa Harbor. And pwede mo na gamitin ang new form ng GIS 2026 na ngayon wala ng last page on beneficial ownership kasi nga may separate SEC portal na sa pag-declare ng beneficial ownership using Harbor account. So yun, I hope nakatulong sa inyo itong video na to. If nahihirapan pa rin kayo at you need assistance, please comment, or if you can message me privately here, pwede rin. Baka I can help you. Thank you for watching. Bye!